Mga bagay na kailangan mong gawin upang lubusang lumala ang takot ng isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. Okay? So talagang medyo may kabigatan na to. Ito yung mga bagay talaga na kailangan mong i-apply sa inyong relasyon upang ma-aware ang isang lalaki na baka isang araw gumising na lang siya na wala ka na. Kaya mga kamamay, kung gusto mo at excited ka na malaman yung mga bagay na to, at sa tingin mo, ang isang lalaki ay hindi na talaga natatakot kahit mawala ka. Ito yung mga bagay na kailangan mong gawin. Pero bago natin i-share to, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, mag-comment dito, at syempre tapusin yung video ito. Kung nagawa mo na yan, maraming salamat at simulan na po natin ang mga bagay na kailangan nyo pong i-apply at gawin sa inyong relasyon sa isang lalaki upang lubusang lumala ang takot niya sa iyong pagkawala. So number 1, turuan mo siya ng leksyon sa mga panahong sumusobra na siya. Yes mga kamamay, ito na yung pagkakataon ninyo na turuan siya ng leksyon kung alam ninyo na paulit-ulit na lang. Nakakapagod yun Okay sanang magpatawad, okay sanang mag-forgive. Kaso kung paulit-ulit, nakakaumay. Nakakasawa na yun mga kamamay, pero ano ang dapat yung kailangan gawin? Siyempre, kailangan yung turuan ng leksyon. Kamamay, may problema tayo Malambot ang puso ko pagdating sa ganyan Hindi ko kayang magdarma, hindi ko kayang magmura, hindi ko kayang magtaas ng boses sa isang lalaki. Paano yun? Yun ang asawa ko Siya na nga yung mali, siya pa yung galit. Tapos ako, hindi ko alam sa mga magulang ko, pero soft-hearted talaga ako Hindi ko kayang magsalita. Well, kamamay, hindi mo kailangan magtaas ng boses para maramdaman ng isang lalaki na mahalaga ka. Ang gawin mo dyan, unti-unti kang mag-lie-low. Unti-unti kang mag-step backward. Unti-unti mong ilayo ang sarili mo sa kanya. Hindi ka man nagsasalita ng mataas. Hindi ka naman nagagalit sa kanya. Hindi ka man nagpapakita ng tampos sa kanya. Hindi mo man kaya siyang pagsabihan. Yun yung mga silent moves na kailangan mong gawin. Kailangan mong mag-no contact rule kung talagang wala ng pagbabago ang isang lalaki. Yung tipong isusugal mo na yung inyong relasyon kapalit ng pagbabago niya at walang masama doon. Kung sa tingin mo, naiipit ka na. Kung sa tingin mo, wala nang hustisya ang pag-i-stay mo sa inyong relasyon. Yung tipong kinakawawa ka na niya. Yung tipong hindi mo na mapigilan yung kanyang mga ginagawang kalokohan. Yung tipong garapala na ang ginagawa niyang pagkakamali sa inyong relasyon. At ikaw, hindi man lang niya naiisip, ang damdamin mo, ang mararamdaman mo, ang kalungkutan mo sa mga bagay na ginagawa niya sa iyo. Sa madaling sabi mga kamamay, mag-lie-low ka sa kanya. Yan yung pinakamabisang gawin. Tumahimik ka lang sapagkat silent is the best weapon sa mga bagay na ganyan. Okay? Kung kayo ay mapapansin niya na unti-unti nang lumalayo, magbabago yan. Wala siyang karapatang magtanong kung bakit ka nagkakaganyan sapagkat may mga kalokohan siyang ginagawa, sapagkat meron siyang mga hindi tamang bagay na ginagawa. Kaya mga kamamay, turuan nyo ng leksyon kapag sumusobra ng isang lalaki. Lumayo kayo, mag-no contact rule kayo, manahimik kayo, at sa inyong pananahimik, piliin nyo ang lumayo sa kanya. Sigurado ako, paglipas ng araw na hindi ka na nagme-message sa kanya, hindi ka na nag-chat sa kanya, hindi ka na tumatawag sa kanya, at bibihira ka na magpakita sa kanya, doon yung makikita ang halaga mo. Doon yung makikita ang mga kalokohan niyang ginagawa at doon siya magbabago. Kaya yung number 1 tips ko sa inyo mga kamamay, upang sa ganon, maging malala ang takot ng isang lalaki, kailangan niyo siyang turuan ng leksyon sa mga panahong sumusobra na siya. So number 2, matutong lumayo kapag sinasaktan at sumusobra na talaga siya. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Mag-lie-low kayo. Lumayo kayo kung alam ninyo na talagang hindi na makatarungan ang inyong relasyon. Kung alam ninyo na sa maling landas na po ang tinatahak ng isang lalaki, matuto kayong lumayo. Matuto kayong wag mag-stay sa mga taong ganyan sapagkat hindi kayo hihilahin pataas. Bagkos, kayo ay mai-stack up. At ang masama pa dyan, kayo hihilahin pababa hanggang sa maubos kayo, hanggang sa mawala na kayo ng respeto sa inyong sarili. Tatandaan nyo, ang pananatili sa isang relasyon na wala namang direksyon, yan ay hindi pagrespeto sa inyong sarili. Sapagkat hindi mo pinipiling maging masaya, hindi mo pinipiling bigyan ng paggalang ang inyong sarili, sapagkat nagtitiis kayo sa mga bagay, sa mga taong ganyan sa inyong relasyon. Kaya please, matuto kayong lumayo, dumistansya sa mga taong alam yung toxic na pagdating sa inyong sariling kasiyahan.
Yan yung number 2 tips ko sa inyo. Matutong lumayo. Piliing magpakalayo kung alam yung sumusobra at sinasaktan na kayo ng mga lalaking ganyan. So next, gawing balansehin ang sitwasyon at mga bagay-bagay. Yes, mga kamamay, balansehin po ninyo ang mga sitwasyon, ang mga bagay-bagay. Okay, tatandaan nyo, mahalaga na balansehin. Bakit? Kasi kapag alam nyo po kung kailan kayo dapat lumayo, makukuha nyo yung katarungan. Okay, unfair din kasi sa isang lalaki, baka mamaya hindi nyo na tinimbang. Nagtampo lang sa inyo yung isang lalaki dahil may ginawa din lang naman kayong kamalian. Bigla na kayong nag-no contact rule, bigla na kayong nagsumbong sa inyong mga magulang. Sabi nyo, nilalapastangan ng inyong kababaihan. Yun naman pala, hindi lang kayo naibili ng inyong pinabibiling mangga. Nagtampo na kayo. Matuto kayong rumispeto sa mga maling mga desisyon ninyo. Matuto kayong tumimbang ng mga bagay-bagay at sitwasyon. Kung gusto nyo, kayo ay piliin pa rin ng isang lalaki. Tandaan nyo mga kamama, yung mga babaeng nag-iisip, yung mga babaeng marunong tumimbang ng sitwasyon, yan yung mga kinatatakutang lumayo ng isang lalaki. Okay, baka kasi mamaya ang babaw-babaw. Okay? Nakikipaghiwalay na kaagad kayo. Ang babaw-babaw na dahilan, lumayo na kaagad kayo. Please mga kamamay, hanggat maaari pa pag-uusapan, pag-usapan ninyo. Pero kung kayo ay nag-uusap na, at nagkaroon na kayo ng kasundo at inuulit, doon, saka pa lang kayo lumayo. Pero kung hindi pa kayo nag-uusap, nakalimutan lang ng isang lalaking ibili kayo ng inyong pinabibili, huwag naman kayo mag-no contact rule kaagad. Kailangan kayo yung babaeng marunong tumimbang, marunong umanawa ng mga bagay-bagay at sitwasyon. Para kayo ay katakutang iwanan o katakutan ng isang lalaki na lumayo kayo. Baka mamaya, sa paglayo ninyo, baka hindi pa kayo katakutan ng isang lalaki na mawala sa kanyang buhay Sa halip, matuwa pa yung mga yan. Dahil hindi kayo nag-iisip. Dahil hindi nyo kayang timbangin ng mga bagay-bagay. Tandaan nyo kung kailan kayo lalayo. Tandaan nyo kung kailan kayo dapat hindi sa mga mabababaw na mga bagay na ganyan. Kaya please, kung kayo ay isang babaeng marunong umunawa ng sitwasyon, tumimbang, bumalanse ng mga bagay-bagay, malamang katatakutan kayo ng isang lalaki na mawala. Kasi ayaw naming mga kalalakihan na mawalan kami ng isang babaeng maunawain. Ayaw namin na mawalan kami ng isang babaeng responsable, marunong tumimbang ng mga bagay-bagay. Okay? So next, matutong makinig at pakinggan ang partner mo. Yes, isa rin to sa mga bagay, mga ugali na talagang hinahanap ng isang lalaki kung bakit kinatatakutan na mawala ka. Kung ikaw yung babae, marunong makinig at marunong sumunod. Kasi bibihira na rin po yung mga babaeng ganyan Nakikiusap ka lamang na ipagluto ng ulam kasi pagod na pagod galing trabaho yung lalaki, ikaw pa yung galit. Galing kang tong-itan, galing kang sugalan, ikaw pa yung galit. Ikaw na nga yung binigay ng pera, tapos nung maubos sa sugal, ikaw pa yung may ganang magalit. Mga girls naman, kung gusto ninyo na magtagal ang inyong relasyon, kung gusto ninyo na ang isang lalaki matakot o lumala ang takot na mawala kayo, ipakita nyo naman yung value ninyo. Hindi yung ipinapakita nyo yung mga pagiging low value ninyong ugali. Diba? So dapat marunong kayong makinig. Kung alam ninyo mga kamamay na yung sinasabi naman ng isang lalaki para sa inyo rin, matuto kayong makinig. Kung nag-usap na kayo dahil sa paulit-ulit mong ginagawa, nag-usap kayo dahil sa lagi ka ng sugal, nag-uusap kayo dahil kung sino-sino namang nakaka-chat mo, dapat sumunod kayo. Kung gusto niyong magtagal ang inyong relasyon, sumunod kayo. Sabihin pa ng iba dyan, kamamay, paano ba na ako makikinig? Sabi lang naman niya sa akin, tigil-tigil ako na daw ang pag-cellphone. Pag-video call, kung kani-kanino, mga kumare ko lang naman yung kausap ko oo nga, inaabot naman kayo ng alas 2 nga ginagawang yan. Nagkukumustahan, inaabot ng alas 2 ng madaling araw. Makinig naman kayo kung kayo pinagsasabihan. Matuto kayong makinig kasi inyong relasyon yung dalawa Wala nang ibang aayos niyan. Kung hindi niyo pakikinggan ng inyong partner, kung hindi niyo pakikinggan ng inyong asawa, makinig kayo para maging happy life, maging happy ng inyong relasyon. Dahil lamang sa kanyang maliit na ikino-concern sa inyo, yung pa yung pinagsisimula ng away. Gusto niyo ba yon? Kaya lang kayo iwan ng isang lalaki dahil sa mga ganyang bagay na hindi niyo mabago para sa kanila. Matuto kayong sumunod. Matuto kayong makinig. Sapagkat yan ang gusto rin ng mga kalalakihan. Yan yung mga pinanghihinayangan ng mga kalalakihan na mawala sa kanila. And last, iangat mo ang iyong value at mag-ayos ng sarili. Yes, mga kamamay. Kung ikaw yung babaeng araw-araw nag-i-improve, kung ikaw yung babaeng araw-araw na nag-aayos at tinataas ang value sa sarili, malamang sa malamang, lalala ang takot ng isang lalaking mawala ka sa kanya.
Sapagkat ayaw niyang mawalan ng isang babaeng maayos, maganda, presentable. 'Di ba? Kasi bihira na rin yung mga babaeng ganyan. Halos karamihan yung mga babaeng nag-aasawa, pinababayaan ang kanilang sarili. Ang dahilan, laging busy. Ang dahilan, wala ng oras. Busy sa kanilang mga anak, busy sa mga gawaing bahay. Pero ganun pa man, huwag niyong kalilimutan, babae pa rin kayo at may asawa kayong nananatili sa inyo. Kung kaya't panatilihin niyo rin ang inyong itsura, ang inyong ganda, ang inyong alindog. Pagdating sa kanila, marami na rin relasyon ngayon ang nasisira dahil sa kapabayaan ng isang babae sa kanilang sarili. Please mga kamamay, kahit simpleng pag-aayos, huwag niyong kalilimutan. So yan lang muna sa ngayon mga kamamay, ang mga bagay na kailangan niyong gawin upang lumala ang takot ng isang lalaking mawala ka sa kanya. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, mag-comment dito sa mga gusto mong pa-shout out. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamamay. Paalam.